Sa puso ng Visayas matatagpuan ang isang nagtataglay at nagpapanatili ng mayayabong na lutian, mga malusog na asul na katubigan at mayamang kasaysayan. Patuloy ang maarugang paggamit, pagpapanatili at pinagayamang buhay sa isla. Kaya naman tinaguran itong The Green Island of the Philippines, tahanan ng mga taong may masidhing malasakit at pagmamahal sa kalikasan. Ako si Edric Calma at ito ang WOW sa Isla ng Negros. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, tinawag na ang pulo na buglas, salitang nangangahulugang nahiwalay o naputol. Sa Tagalog ay pigtas, dahil pinaniniwalaan noon na ang Isla ng Negros ay dating bahagi ng isang mas malaking kalupaan na nahiwalay kalaunan. Ang mga katutubong ati ay ninirahan sa mga baybayin, habang ang mga migrante, karamihan ay mga Austronesyano, ay tumira sa mga kapatagan at kabundukan. Nabuhay sila sa pamamagitan ng simpleng pagsasaka, pangingisda at pakikipagkalakalan sa mga karatig pulo at sa mga nangangalakal mula sa China at India. Nang dumating ang mga manlalakbay na Espanyol noong 1565, sa pamamagitan ng ekspedisyon ni Legazpi, pinangalanan nila ang isla o pulo bilang Negros, matapos makarinig ng balitang maraming itim na naninirahan sa pulo. Pagkatapos italaga ni Miguel Lopez de Legazpi ang mga enkomendero sa isla, nilagay niya ang Negros sa ilalim ng nasasakupan ng gobernador ng Oton sa karatig na isla ng Panay. Noong 1734 hanggang 1865, ang Negros Island ay binuo at tinawag na Distrito Militar o Corregimiento, na ang ilog ang siyang unang kabisera. Nang maglaon, inilipat ito sa Himamaylan at noong 1849, ginawa itong Bacolod. Dahil sa mabilis sa pagdami ng populasyon at pagdating ng mga migrante mula sa mga kalapit na isla na naengganyo sa pag-unlad ng industriya ng asukal, itinaas ang Negros bilang El Distrito Politico-Militar noong 1865. Dito, di lang pamamahala para sa peace and order ang ginawa, kundi pati na rin pamamahalang sibiko na mas komprehensibo. Habang umuulad ang industriya ng asukal at dumarami ang mga migrante, naging sentro ng kalakalan ang Occidental o kanlurang bahagi ng isla. Subalit naiwan sa pag-unlad ang Oriental o silangang bahagi na kung saan di pa maayos ang daan, matataas ang mga bundok at madalas ang pag-atake sa mga baybayin. Kalaunan o noong 1876, may mga paring nagpetisyon para hatiin ang pamamahala ng isla ng Negros. Noong Oktubre 25, 1889, isang royal decree ang nagtatag sa Negros Oriental bilang hiwalay na unit pampolitika. Nang sumunod na taon, noong Enero 1, 1890, opisyal na itinatag ng nooy Gobernador General Valeriano Weyler ang magkahiwalay na Negros Oriental at Negros Occidental. Nang sumiklab ang Rebolusyong Pilipino, kasamang tumindig ang mga Negrense. Sa kanlurang bahagi, pinabaksak ng mga pinuno ng Negros Occidental ang mga kwartel ng mga Espanyol, habang sa silangan, pinamunuan ni Diego de la Viña ng Vallehermoso ang pag-aalsa. Nagmarcha sila patimog hanggang Dumaguete at noong Nobyembre 24, 1898, tuluyang napalaya ang Negros Oriental. Noong Mayo 1899, dumating naman ang mga Amerikano sa isla. Noong May 1, 1901, matapos ang serye ng konsultasyon at pagbisita ng ikalawang komisyon ng Pilipinas, ang Negros Oriental at Negros Occidental ay formal na naging mga regular na lalawigan sa ilalim ng pambansang pamahalaang sibil. Noong 1942 hanggang 1945, sa ilalim ng pananakop ng mga Hapones, maraming mamamayan ang lumikas sa kabundukan at sumapi sa kilusang gerilya. At sa gitna ng kaguluhan ng digmaan, nagkaroon ng alitan sa pamumuno sa isla. Sa kabila ng kaguluhan, ipinakita ng mga Negrense ang katatagan at tapang sa panahon ng digmaan. Noong 1945, nakamit ng isla ang kalayaan sa mga Hapon. Noong dekada 1980, dumaan ang isla sa matinding krisis pang-ekonomiya dahil sa pagbaksak ng industriya ng asukal. Nagdulot ito ng malawakang kahirapan, gutom at kaguluhan sa lipunan
na umabot sa trahedyang Escalante Massacre noong 1985. Minsan ang pinagsamang muli ang dalawang lalawigan sa ilalim ng isang administrative region. Unang itinatag ang Negros Island Region o NIR noong 2015, subalit inalis ito noong 2017. Muling ibinalik ang NIR noong 2024. Ang Negros ay ang ikaapat na pinakamalaking isla o pulo sa Pilipinas. Ang pinakatampok na katangian ng isla ay ang matatarik na kabundukan na matatagpuan sa gitna nito na siyang nagsisilbing likas na boundary ng dalawang lalawigan, ang Negros Oriental sa silangan at Negros Occidental sa kanluran. Bahagi ang Negros ng volcanic belt kung saan matatagpuan ang ilang aktibo at natutulog na mga bulkan, gaya ng Mount Canlaon, isang aktibong stratovolcano, at ang pinakamataas na tuktok ng isla, Bundok Talinis, isang natutulog na stratovolcano complex sa timog ng Negros Oriental na kilala rin bilang Cuernos de Negros. Bundok Mandalagan at Bundok Silay, mga natutulog na stratovolcano na matatagpuan sa hilagang bahagi ng isla. Dahil sa volcanic soil, nabuo ang mga matabang kapatagan, lalo na sa kanlurang bahagi ng Negros Occidental kung saan makikita ang malalawak na taniman ng tubo o sugarcane na siyang pangunahing industriya sa lalawigan. At sa ilang bahagi naman ng Negros Oriental, matatagpuan din ang mga mataas na talampas at mga burol. Ang isla ng Negros ay napapaligiran ng ilang malalaking bahagi ng tubig. Ito ang Visayan Sea sa hilaga, ang Tanyon Strait sa silangan, ang Sulu Sea sa timog kanluran, at Panay Gulf at Guimaras Strait sa kanluran. Ang Negros ay may tropical na klima, subalit iba-iba ang pattern ng pag-ulan depende kung saang bahagi ng isla. Cebuano ang pangunahing salitang ginagamit sa silangang bahagi ng isla. Iligayno naman ang popular na ginagamit sa kanlurang bahagi nito, partikular sa Negros Occidental, at sinasalita rin sa ilang bayan sa Negros Oriental na malapit sa boundary ng dalawang lalawigan. May mga katutubong wika ding ginagamit tulad ng Magahat at Karolan. Malawak din ang paggamit ng Tagalog at Ingles. Ang mga Negrense ay pinaghalong mga katutubong pangkat at mga migrante mula sa iba't ibang pulo. Ang karamihan sa etnikong pangkat ay kabilang sa Visayan Ethno-Linguistic Group, partikular ang mga Cebuano at Hiligaynon. May mga katutubong pangkat din tulad ng Ati Negritos. Karamihan sa mga Negrense ay Kristiyano at Katolisismo ang pangunahing relihiyon. Meron ding mga Protestante at ilang nananatili sa mga katutubong paniniwala. Ang Negros Island ay isa sa mga pinakamalalaking pulo sa Visayas kung saan matatagpuan ang Negros Oriental at Negros Occidental, dalawang lalawigan na magkaiba man sa heograpiya ay pinag-iisa ng kasaysayan at kultura. Sa silangan, ang lungsod ng Dumaguete ay sentro ng edukasyon. Sa kanluran, ang lungsod ng Bacolod naman ay naging sentro ng kalakalan at industriya ng asukal. Ang Bacolod ang kapital ng Negros Occidental na kilala bilang City of Smiles dahil sa sikat nitong Mascara Festival, isang makulay na pagdiriwang kung saan tampok ang mga maskarang nakangiti. Kusang binuo ito noong 1980s para ma-uplift ang spirit o mapasaya ang mga Negrenseng dumadaan noon sa matinding pagsubok. Bukod dyan, tinatawag din itong Sugar Capital of the Philippines. Noon pa man, malaking bahagi na ng ekonomiya ng Bacolod ang asukal mula sa malalawak na tubuhan hanggang sa mga lumang asyenda at sugar mills. Ang Bacolod ay isang highly urbanized city, isang sentro ng kalakalan, serbisyo at kultura sa buong rehiyon. Kapag narito sa lungsod, maaaring bisitahin ang Negros Museum na matatagpuan sa loob ng Negros Occidental Provincial Capital Complex. Ang gusali ay itinayo noong 1925 bilang Provincial Agricultural Building at binuksan muli noong 1996. Ito ang kauna-unahang museo sa bansa na hindi nakatuon sa mga sinaunang artifacts. Sa halip, ipinakikita rito ang pamumuhay at pamayanang Negrense, kabilang ang mga lumang kasangkapan, kagamitan, mga bagay na hiniram mula sa mga makasasayang bahay, kaasuotan at iba pa.
Makikita rin dito ang mga exhibits ng mga lokal at banyagang alagad ng sining na naninirahan sa Negros. Ang San Sebastian Cathedral ang seat of the Diocese of Bacolod. Ito ang pangunahing simbahan ng lungsod na may mahabang tradisyon ng pananampalataya at debosyon kay San Sebastian, ang kanilang patron saint. At sa ilalim ni Father Mauricio Ferrero, nagsimula ang pagtatayo ng Stone Church. Makikita sa disenyo ng San Sebastian Cathedral ang arkitekturang pinaghalong Gothic at Romanesque na isang estilo na karaniwang tampok sa mga simbahan sa Europa noong panahong medieval. Ang Gothic style ay makikita sa matataas na kisame at malaking bintanang may stained glass, mga detalyeng nagpapapasok ng liwanag sa simbahan. Samantala, ang Romanesque naman ay makikita sa matitibay na pader at mga bilugang arko. Sa paglipas ng panahon, ilang beses na ring na-renovate ang cathedral, ngunit nanatiling matatag, hindi lang bilang istruktura, kundi bilang simbolo ng pananampalataya ng mga taga-Bacolod. Ang Pope John Paul II Tower ay isang tanyag na landmark na itinayo bilang paggunita sa pagbisita ng Santo Papa noong February 20, 1981. Ang 7-story tower na ito ay nagsisilbing alaala ng masayang pagtitipon na dumalo sa pagdating ni Pope John Paul II sa Bacolod. Sa loob ng tower, makikita ang mga larawan, memorabilia at exhibits na naglalarawan ng pagbisita at mga aral ng pananampalataya. Kapag sinabing Bacolod, hindi lang City of Smiles ang papasok sa isip, kundi City of Flavors din. Una sa mga lutuing katakam-takam dito ay ang chicken inasal. Ito ay inihaw o inasal na manok sa mainit na baga na may timplang toyo at kalamansi. Maaari ring sabayan ng paghigop ng mainit na sabaw ng kansi para itong bulalo na may asim mula sa batuan o binukaw. Para naman sa mga desserts, moist, sweet at perfect pambalanse ng lasa. Ngayon, titikman natin ang kanilang famous na guapol pie. Ito yung mga pinupuntahan ng mga bisita dito sa Silay. Namit good. At hindi pwedeng mawala ang piyaya, gawa sa malambot na dough na pinapalamanan ng matamis na muscovado o asukal na unrefined, kaya kulay brown, at niluto sa flat na griddle. Simple pero authentically Negros. Ngayon, titikman natin ang niluto kong piyaya. Ayun. Panamit good. Sa Bacolod, maaaring bisitahin ang Negros Forest Park na itinataguyod ng Talarak Foundation, isang conservation NGO na may layuning mapanatili at mapanumbalik ang mga endemic wildlife sa West Visayas. Talarak Foundation has 2 locations. Now in here, what we do is captive breeding of most of the threatened species. And dito yung mga Visayan spotted deer, Visayan warty pig, Negros bleeding heart pigeons, and Visayan tarictic hornbills. If we have sufficient populations of these threatened species, we then release it in the wild. And our release site is dun sa Bayawan Nature Reserves. Ang mga narito, yung mga Visayan species na endangered. Yes, those are the main target species that we focus on. But we also do captive breeding of other native species that are present in the West Visayas. Because there's this biogeographic regions that some of them are endemic. And those are I mentioned the tarictic hornbills and rufous-headed hornbills, for instance, are those species that are endemic only in the West Visayas faunal region. And currently, ang target species, they are now have a dwindling population, and we are investing our efforts to breed them and repopulate them in the wild. Layunin rin ng Talarak Foundation na pangalagaan ang mga natatanging hayop sa buong isla sa pamamagitan ng collaboration, conservation education, research at habitat restoration. Lumabas naman tayo sa Bacolod at magtungo panorte sa lungsod ng Talisay, kung saan mapapasyalan ang isa sa pinakatanyag na landmark sa Negros Occidental.
ang The Ruins. Ito ay pinagawa ni Don Mariano Ledesma Lacson bilang alaala sa kanyang pinakamamahal na asawa na si Maria Braga, isang Portuguese na kanyang nakilala sa Iloilo. Matapos pumanaw si Maria noong 1911, ipinatayo ni Don Mariano ang napakagarbong mansyon bilang monumento ng kanilang walang hanggang pag-ibig. Ang disenyo ng mansyon ay Italianate architecture. May manghaliging gawa sa halong egg whites at concrete, kaya hanggang ngayon matibay pa rin ito kahit ilang dekada na ang lumipas. Ngunit sa pagsiklap ng World War II noong 1942, sinunog ito ng mga gerilya upang hindi magamit ng mga puwersang Hapones bilang kampo. 3 araw itong nagliyab at ang naiwan ay ang mga guho na ngayon tinatawag na The Ruins, isang alaala ng pag-ibig at kasaysayan. Sa mas norte pa ng Bacolod City, maaaring bisitahin ang tinatawag na Paris of Negros. Welcome to Silay City, isang lungsod na parang isang buhay na museo. Dito makikita ang mga lumang bahay at simbahan. At isa na rito ang San Diego Pro Cathedral, ang natatanging simbahan sa buong lalawigan na may dome. Ang kabuoang layout nito ay hugis Latin cross. At sa gitna ay makikita ang dome. Ito ay isa sa kakaunting dome structures sa buong bansa. Ang unang simbahan ng Silay ay itinayo pa noong 1776. Gamit lamang ang bamboo, kogon at nipa. Pagsapit ng 1925, isang mayamang sugar baron na si Don Jose Ledesma ang nagbigay ng pondo para itayo ang bagong simbahan na natapos noong 1927. Ang disenyo ng simbahan ay gawa ng Italian architect na si Lucio Bernasconi. Ginamit bilang inspirasyon ang mga magagarang simbahan sa Italy, kaya naman Romanesque ang estilo ng Silay Church. Silay is best known for its well-preserved ancestral houses, mga bahay na itinayo pa noong panahon ng mga sugar barons o mga negosyanteng mag-aasukal. Ang mga lumang bahay ay nakatayo pa rin hanggang sa ngayon at nagpapakita ng yaman ng kultura ng mga taga rito. Sa paglalakad sa mga kalye, parang nagbabalik sa nakaraan habang minamasdan ang mga bahay na may iba't ibang disenyo at ganda. May intricate wood carvings, malalaking capiz windows at magagarbong fasad. Ang mga bahay dito sa Silay ay higit pa sa isang tahanan. Ito ay isang buhay na alaala ng pamumuhay, sining at kultura ng mga naunang henerasyon. Ang mga kalye at lugar ay buhay na museo na patuloy na nagbibigay inspirasyon. Sa paanan ng bundok at gitna ng malawak na lupain ng Bacolod, may isang samahan na patuloy na nagbibigay buhay sa agrikultura, ang Mailum Minoyan United Farmers Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibong ito ay binubuo ng mga masisipag na magsasaka mula sa mga barangay ng Mailum at Minoyan. Layunin nila na magtulungan sa pagpapaunlad ng kabuhayan sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanilang mga aning palay, gulay at tubo o sugarcane. Pero higit pa sa pagsasaka, may mas malalim pa silang misyon, ang pangangalaga sa kalikasan. Sa tulong ng programang binhi ng Energy Development Corporation o EDC, katuwang sila sa pagpapalaganap ng konserbasyon at pagpaparami ng mga katutubong punong kahoy sa Pilipinas, kabilang na ang mga matatagpuan sa Mount Canlaon Natural Park. Ang trabaho po namin, kami po yung in charge sa lahat ng mga nursery project dito sa Mailum, pagpaparami ng mga endemic trees dito sa area ng Mount Canlaon National Park. Kami din yung nag-aalaga ng mga dispersal ng lahat ng mga endemic trees kasama si Energy Development Corporation para magbigay ng mga libreng endemic trees sa bawat LGU. Pagkatapos, yung mga endemic trees na yun yung magiging tahanan ng ating mga endemic species kagaya ng mga ibon. Siyempre, nababalik yung biodiversity ng tubig, ng hangin dito sa area, specifically dito sa Negros Occidental. Ipinakikita ng samahang ito na ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa laki ng kita, kundi pati sa strategic na paggamit at pag-aalaga ng tao sa kalikasan upang mapanatili ito para sa kasalukuyan at para sa mga susunod na henerasyon. Ngayon naman ay magtungo tayo sa Dumaguete City, isang charming coastal city
and the capital of Negros Oriental. At kilala bilang the City of Gentle People, ang Dumaguete ay itinuturing din na isang educational hub, kaya nga tinatawag itong University Town dahil dito matatagpuan ang maraming mga universidad at paaralan. Makikita sa southeastern coast o timog silangang bahagi ng isla ng Negros, ang Dumaguete ay isang major port city at gateway papunta sa magagandang destinasyon sa paligid nito. Sa Dumaguete, maaaring mabisita ang National Museum of the Philippines, Dumaguete, kung saan inaalagaan ang mga pamana ng sining, kultura at kalikasang likas sa lalawigan ng Negros Oriental. Matatagpuan ang museo sa dating Dumaguete Presidencia, isang building na itinayo noong 1937 at ngayon ay isa sa mga pinakabago sa network ng National Museums sa bansa. Sa loob, makikita ang mga exhibit na nagkukwento ng mayamang kasaysayan at tikas na yaman ng Negros Oriental mula sa mga sinaunang gamit, dokumento, hanggang sa mga obra ng lokal na alagad ng sining. Tampok din dito ang mga koleksyong nagpapakita ng yaman sa biodiversity ng rehiyon. Pati na rin ang mga kwento ng mga komunidad na bumubuo sa pagkakakilanlan ng Negros Oriental. What's important when visiting the museum is that museums are considered centers of education, and then this could also be a place where you promote your cultural identity and your heritage. Ngayon ay nandito kami sa isa sa pinakamatatandang universidad sa Pilipinas. Ang universidad ay kilala sa mayamang kasaysayan nito at sa ganda ng tanawin sa loob ng campus at may mataas na kalidad ng edukasyon. Makikita rin sa Dumaguete ang Silliman University. Itinatag noong 1901, ang universidad na ito ay isa sa mga pinakamatanda sa bansa at ang kauna-unahang Protestant at American University sa buong Pilipinas at Asia. Kilala ito sa malawak na campus na hitik sa mga puno at makasaysayang mga gusali. Bukas din ito sa mga bisitang nais makita ang kanilang museo, teatro at iba pang pasilidad. Noong buhay pa si Dr. Romeo Aranego, gusto niyang i-bequeath yung mga artworks collection niya through the years. We were blessed, some of his collections, more than 70 collections in sculpture and painting, was able to be brought here and part of our collection. This is not only a gallery for his collection, but we actually set up this gallery for the community as well as for the school. So we invite students from different universities to exhibit also, as well as of local artists. And out of this, we are not specific on anong estilo nila, but we want any artist with any expression, discipline to exhibit here so that it will be also accessible for our students to learn the wide range of art styles and art expressions. Matatagpuan din sa Dumaguete ang Cathedral of St. Catherine of Alexandria o Dumaguete Cathedral, ang pinakamatandang simbahang bato sa Negros Oriental na itinayo pa noong 1700s. Ang simbahan ay tinayo gamit ang coral stones na nagbibigay ng tibay at kakaibang texture sa estruktura. Makikita rin ang mataas na arko at eleganteng bintana na nagpapakita ng impluwensya ng Spanish colonial design. Sa loob naman ay may mga gamit gawa ng kahoy na napakadetalyado ang pagkakaukit na nagpapakita ng galing sa sining ng mga unang Negros craftsmen. Sa kasalukuyan, ito ay nagsisilbing Seat of Diocese of Dumaguete. Buhay na buhay ang kalakalan sa Dumaguete Public Market. Dito makikita ang iba't ibang produkto na ibinebenta ng mga taga rito, mula sa sariwang prutas at gulay hanggang sa mga handicrafts at lutong pagkain. At kung narito, di dapat palampasin ang mga pagkain masasarap. Nandito kami ngayon sa painitan dito sa Dumaguete City at kasama ko si Ate Luz para tikman ang mga pagkain dito sa kanila
ito yung mga pagkain na typical na kinakain ng mga taga rito sa Dumaguete. Yes, especially mga students, kasi mura lang. Pwede bang ikwento mo sa amin kung ano itong mga pagkain na ito? Ito yung tinawag sa amin na budbud. Ito ay malagkit na bigas. Yes, na sir. Palay, tapos combined with gata. Tatlong klase ito, sir. Ito yung suma na plain. Ito yung budbud din mixed with chocolate. This one is the kabog. Ito naman ay ganun din, suman pa rin pero may linga. Yes, sir. Tikman naman natin yung budbud. Suman ito pero plain lang siya. You can add chocolate lang on it. Lami naman. So ito yung suman na may linga. Dami din. Lami din. Oh, yung Suman with chocolate. Oh, Budbud. yung budbud. Ano naman yun? Ito yung tawag sa amin na puto. Ito yung best seller namin. Itong puto kasi ay parang ginataan na malagkit na kanin. Yes, sir. Tapos nilagyan ng konting Asin. asin. Oo. Para magkalasa. Yeah, pero walang sugar yan. Walang sugar. Wala. Pero i-mix natin dito. You try to mix that with chocolate, then peanut butter, Peanut at butter. saka condensed milk. Halo-halo sila. Yes, sir. Halo-haloin nyo yan. Masarap na partner ng budbud o puto itong mangga. Yes, sir. Kailangan tikman ito kasi Yes, hindi ro kompleto ang dapat pagbisita tikman. mo sa Dumaguete kung hindi ka kakain ng mga ito. Yes, hindi ka makalis ng Dumaguete pag hindi mo ito tikman. Kailangan ako kumain ito. Yes, sir. Dapat. Ito muna natin. Ito. Subukan natin. Masarap. Yes, sir. Masarap talaga yan. Masarap. Bukod sa mga pagkain ito, kilala rin ang Dumaguete sa San Cristobal at Silvanas, mga tanyag na pastries, pangtapat sa mainit na kape o sikwate. Dito sa Pantawan People's Park sa kahabaan ng Rizal Boulevard sa Dumaguete, isang paboritong destinasyon ng mga lokal at mga turista para mag-relax at mag-enjoy sa sariwang simoy ng dagat. Sa mahabang baybayin at parke nito makikita ang mga nagja-jogging, naglalakad, nagpapahinga at syempre, perfect spot para sa food trip. Noong World War II, ang Negros Oriental at ang capital nitong Dumaguete ay naging sentro ng Imperial Japanese Occupation at Filipino-American Guerrilla Resistance. Kaya naman, makikita sa labas lang ng sentro ang Kataal World War II Museum kung saan makikita ang malawak na koleksyon ng artifacts mula sa digmaan. Ang museum ay isang local at private initiative, koleksyon ni Felix at ng kanyang ama na si Porfirio Kataal, dating guerrilla fighter. Makikita rito ang weapons, uniforms, equipment at personal items ng mga sundalo. Mayroon ding Filipino-Japanese-American Amity Memorial Shrine na itinayo noong 1977 bilang pag-alala sa lahat ng sundalo na nasawi sa Negros para mapalaya ang probinsya sa mga Hapon. Mula sa mga makasaysayang lugar, maaari rin tayong mamasyal sa mga bayan sa paligid pa rin ng Dumaguete City. Gaya ng Pulang Bato Falls na matatagpuan sa kalapit na bayan ng Valencia. Ang talon ay kilala sa kakaibang pulang bato sa paligid nito na nagbibigay ng natatanging tanawin. Ang Forest Camp Resort naman ay isang nature-themed mountain resort na matatagpuan sa paanan ng Cuernos de Negros o Mount Talinis, na kilalang destination para sa mga naghahanap ng relaxing getaway na malapit sa kalikasan. Isa sa mga atraksyon dito sa Valencia, ang Magaso Steam Vent. Ito ay isang likas na yaman kung saan makikita ang mainit na singaw na lumalabas mula sa bundok. Ang Mount Talinis ay isang aktibong bulkan at ang Magaso Volcanic Steam Spring ay isa sa mga fume rows o mga lagusan para sa singaw at gas na nagpapakita ng geothermal activities dito. Ang singaw na lumalabas sa Magaso ay resulta ng mainit na magma na nagpapainit sa tubig sa ilalim ng lupa. Ang Mount Talinis ay isang complex volcano na binubuo ng ilang volcanic cones, kabilang ang Magaso. Ito ang dahilan kung bakit matatagpuan ang mga steam vent sa iba't ibang lugar sa paligid ng bulkan, partikular sa Valencia na nasa paanan nito.
Dahil sa malapit nga ito sa Dumaguete City, ito ay naging tourist destination na rin para makita ang pagbuga ng asupre at singaw mula sa lupa. Matatagpuan sa mga bayan ng San Jose, Sibulan at Valencia, ang Balinsasayaw Twin Lakes Natural Park ay sumasaklaw sa 8,016 na ektarya ng luntiang kagubatan at mga anyong tubig tulad ng mga lawa at talon. Idineklara itong Natural Park at Protected Area noong 2000. Ang mga guided tours sa Twin Lakes ay nagbibigay ng pagkakataong makita ng iba't ibang uri ng ibon sa kanilang natural habitat o tirahan. Lahat ng foreign bird watchers come to the Philippines to see the birds mostly that are here, no, na you cannot find elsewhere. So the Philippine endemics, which we have the highest concentration of in the world, yun yung pinupunta nila. And mahalaga siguro is local tourists na getting to realize how special the Philippines is regarding birds. Ang Twin Lakes ay tahanan ng humigit kumulang na 150 uri ng ibon. Kabilang ang Visayan hornbill, isang critically endangered species. Yung Tarik-tik hornbill, commonly known as talusi, ito yung natural habitat ay yung Balinsasayaw Twin Lakes Natural Park. Dito sa amin, pinatupad namin yung mga monitoring process nila. Ginagawa yan dito sa protected area to the BMS, and at the same time yung mga species count, protection sa mga habitat nila, i-increase yung patrols, i-minimize or i-regulate yung visitors para naman hindi sila masyado ma-disturb. I-expand namin yung information drive namin. Anong kaimportante ang Visayan hornbill and its habitat. Collaboration with mga NGOs and academies. May mga proyekto din na malaki ang naitutulong sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa mga ibon. Ang Libraria Books ay katampok ng iba't ibang koleksyon ng libro. Makikita dito ang mga libro ng lokal na manunulat, vintage books, indie comics at mga libro tungkol sa mga ibon sa Visayas, kabilang ang Visayan hornbill. So these books raise awareness tungkol po dun sa mga endemic species dito sa Pilipinas. The more that they find out about these species, the more that they can know how to help conserve these species and their environment. Upang mapigilan ang pagkawala nito, ang Visayan hornbill o Tarik-tik ay tinuturing na flagship species ng Southern Negros Geothermal Project o SNGP, isang geothermal facility sa Valencia, Negros Oriental na pinapatakbo ng First Gen EDC. Negros Power Plant, since we generate 220.8 megawatts of electricity, it supports the needs of the region. And since we are interconnected with other regions, it also supports the nationwide demand for power. Kinukuha natin yung steam from underneath the surface, sa ilalim ng lupa. Tapos, sineseparate natin kasi yung lalabas doon is two-phase fluid. Mayroon tayong liquid at saka mayroon tayong gas. We separated it and then yung water, rinir-inject natin back to the surface, and then yung steam yung ginagamit natin pag-drive sa ating steam turbine para ma-convert natin into electricity. So the difference between a fossil-based fuel power plants with that of the geothermal power plant is that the geothermal power plant has lesser greenhouse gas emissions and it is very environment friendly. Bukod sa patuloy na nagsusupply ng malinis at renewable na enerhiya sa rehiyon, naging sentro ng kanilang monitoring at conservation efforts sa rehiyon ang Visayan hornbill. Ang Visayan Tarik-tik hornbill ay kilala sa pangalan na Tarik-tik or Tularek. So yung Tarik-tik ay common na siya na term for Philippines kasi dahil yan sa huni ng ibon. Yung Visayan Tarik-tik hornbill ay makikita lang natin sa isla ng Negros, Panay, Guimaras, Masbate at Ticao. Kasi bawat isla ng Pilipinas ay meron ngang sariling tarik-tik except sa Palawan. At yung Penelopides na group ay unique sa Philippines, hindi mo makikita sa buong mundo except dito. And within that group, ang Negros Panay ay may sariling Tarik-tik hornbill. Ano pong pagkakaiba ng Visayan hornbill sa iba pang mga hornbill?
maganda yung pagkakaiba ng mga hornbills sa Pilipinas. Si Penelopides na group, yung mga tariktik na group, sila yung maliliit. So pag mag-small, medium, large tayo, sila yung nasa category ng small. Si Visayan Tariktik Hornbill ay isa doon na iba ang itsura ng lalaki at iba ang itsura ng babae. Pero si Mindoro Tariktik Hornbill, pareho ang lalaki at babae. The rest of the Philippines, magkaiba yung itsura ng babae at lalaki. So for the rest of the Philippines, ang Visayan Tariktik Hornbill, naiiba yung itsura ng lalaki kasi yung kanyang kulay ng tuka, yung kanyang kulay ng kanyang buntot, yung kulay at extent ng brownish na color or yung whitish na color sa kanyang belly at saka sa breast at saka dito sa mukha ay malaki ang kaibahan sa other hornbills. Kaya yung Tariktik Hornbill sa Visayas ay napaka-importante para sa mga Negrosanon, Negrense at taga-Panay. Kasi wala na tayong makitang iba pang Tariktik Hornbill kung hindi dito sa mga islang ito. So, yung simbolo ng Visayan Tariktik Hornbill ay simbolo ng taga-Visayas. Anong role po ang ginagampanan ng Visayan Hornbill sa ating ecosystem? Napakalaki ng kanyang role na ginagawa. Kasi yung Visayan Tariktik Hornbill, tawag namin doon mga natural gardeners at foresters natin. Sila yung nagpapadami ng mga uri ng buto na hindi kinakain ng karamihan ng ibon. Ito yung mga buto na kinakain din ng ibang uri ng hayop. Kinakain kasi nila yung mga prutas ng mga kahoy na siya ding pagkain ng maraming ibon, bats, or even mga mammals na kumakain ng prutas. Para ang isang gubat ay ma-maintain natin yung kanyang kagandahan, yung kanyang diversity sa dami ng uri ng tanim na meron doon, kailangan natin ang isang hayop na pwedeng mag-disperse sa mga seeds or buto. Anong klase ng habitat ang gusto ng Visayan Hornbill? Gusto niya yung forest. Kailangan niya yung forest. Pag walang malalaking puno, mawawala siya. So yung puno na gusto niya ay lampas at least ng 15 meters. Kasi yung Tariktik Hornbill, canopy dweller. Nasa tuktok siya. Hindi siya pwede sa lupa. Hindi siya pwede sa baba. Napaka-unique ng hornbill na behavior at saka nesting. Kasi dito mo talaga makikita yung behavior ng ideal na family. Kasi yung male ang nagiging provider doon sa family. Siya din yung nagpo-protect doon sa family. Paano yan na-demonstrate ng isang hornbill? So una, pag nanliligaw yung lalaki doon sa babae, kailangan niya munang i-offer yung pagkain sa babae. So may dala-dala siya na bunga. Pag hindi tatanggapin ng babae, that means hindi pa siya ready mag-breed. Pag tatanggapin, ready na sila mag-breed. Ipapakita na ngayon ng lalaki yung kanyang nakita na nest. Yung ibon na pwede lang maggawa ng cavity or maggawa ng nest sa isang puno ay ang woodpeckers. Pag wala po yung mga woodpeckers, mahihirapan po yung hornbills natin at yung mga cavity nesting na ibon na maghanap ng kanyang pugad kasi sila lang yung nakakagawa ng pugad. Pag na-abandon na yan ng woodpecker or minsan na-drive away sila ng malalaking hornbill, si hornbill mag-occupy doon, nagkakaroon sila ng kanilang pugad. So pag nakita na nila yung pugad na yan, i-check muna ng babae kung yung nest ay tama ba. Ito ba yung sakto ang sukat? Ito ba yung sakto ang temperature sa loob? Kasi masistay siya doon. At pag nakita niya ito, tsaka niya magsisimula magkuha doon ng clay or mud sa lupa. Ihahalo niya yan sa kanyang pupo at magsimula siyang isil yung borders ng cavity hanggang masil niya yung sarili niya, mapreso niya yung sarili niya at yung tuka lang niya ang makalabas. So yung babae, tutulungan siya ng lalaki na isil yung kanyang sarili doon sa loob ng pugad. When that happens, the female is
totally dependent doon sa male at yung kanyang magiging inakay. Once inside, the female starts na mag-shed off sa kanyang feather. Hindi naman niya kakailanganin yon at kailangan niya ng beddings para doon sa kanyang mga eggs. So wala siyang balahibo, hindi siya makalipad, wala siyang buntot at wala yung kanyang primary feathers. Mag-stay siya doon, hahatiran siya ng pagkain ng lalaki. Kaya importante din na yung mga nest na ganyan, hindi talaga siya malapitan ng poachers. Kasi mas madaling maubos yung mga hornbills kasi vulnerable yung male at vulnerable yung female at yung kanyang inakay. Once lalaki yung inakay, medyo masikip na sila doon sa loob. Timing na rin yan na natubo na rin yung balahibo ng female. Tsaka i-break niya yung seal doon sa kanyang nest, lalabas yung female, dalawa na sila ngayon maghahanap ng pagkain para sa kanilang inakay. Pero yung mga inakay, pag nakalabas na sila, they still follow the parents kasi kailangan pa silang turuan ng life skills. Kailangan silang turuan ano yung pagkain. Paano mo hanapin kung pagkain yan or nakakasama yan. Kasi hindi pa alam ng batang hornbill kung ano yung pagkain o hindi pagkain. Tuturuan siya kung paano mag-identify ng danger. Kasi yung mga batang hornbills, napaka-curyoso din nila. So sila din yung vulnerable sa poaching, mga dangers, kaya usually ang nahuhuli yung mga immature kasi hindi pa kompleto yung kanyang learning sa life skills. Ang Visayan hornbill daw ay endangered. Ang pinakamalaking threats ng hornbills ay dalawa. Yung pagkawala ng kanyang tirahan at kung meron tayong hunting activities. Napaka-vulnerable niya pag nandoon siya sa pugad. Kasi ang hanapin lang ng isang hunter ay yung pugad. Pag kinuha mo kasi ang male, hindi lang ang male ang mamamatay. Mamamatay din ang mama at anak kasi nakadepende sila sa male. Meron pang isang behavior si hornbills. Kasi pag sinaktan mo yung isa at hindi siya namatay, iiyak yan. Yung huni niya, naririnig ng ibang hornbill, lalapit yon kasi gusto nilang tulungan. Pag merong hunter dyan, ubos lahat yan. Kaya yung vulnerability sa hunting, dapat talagang isa yon sa tutukan kung hindi mo huhulihin yung mga wildlife na nandito. May araw-araw na nakakita sa kanya, may araw-araw na natutuwa na nakita yung ibon na yan. Mas dumadami yung tao ngayon na sumusuporta. Mas dumadami yung sumusuporta sa pag-protect ng kanyang gubat. Dahil ang Visayan hornbill ay naninirahan sa kagubatan at nanganganib dahil sa deforestation, direktang pinoprotektahan at pinapalawak ng programang binhi ng EDC na may layuning ibalik at protektahan ang kagubatan sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga katutubo at nanganganib na punong kahoy. Bukod sa paninumbalik ng kagubatan, sinisiguro rin ng programa ang pangangalaga dito, pagsulong ng paggamit ng mga katutubong punong kahoy at pangangalaga sa iba't ibang buhay sa kalikasan. Isa sa katuparan ito sa pamamagitan ng VMR o Vegetative Material Reproduction. Ito ay isang proseso sa pagpaparami ng halaman sa pamamagitan ng pag-duplicate o paggawa ng mga bagong halaman na genetically ay katulad ng pinanggalingan nito. Ano yung VMR technology? Ito yung ginagamit namin para mabilis namin mapabuhay yung mga native trees natin. Paano yung proseso ng VMR? Una sir, mayroon kaming doon, hedge garden. Doon kinukuha namin cuttings. Saka yung number 2 nga ginagawa namin sir, dinadala namin dyan sa VMR laboratory. Nilalagyan ng rotting hormones, saka fungicides para mabilis siya mag-ugat. Saka yung number 3 sir, saka namin tinatanim sa psychotray at nilagay sa loob ng rotting chamber. Pang-4, saka pag-ugat na, saka namin tinatransfer dito sa recovery area sir. So gamit yung lupa na, yung taniman namin. Saka pang-5, pagka okay na yung pwede na siya itanim, saka namin dinadala doon sa hardening area para ma-expose siya sa araw. Saka ready na siya for planting na. May tatlong pangunahing bahagi ang isang VMR nursery, ang hedge garden, greenhouse facility at hardening area. Sa hedge garden, itinatanim ang mga punong pinagmulan ng mga cuttings o pinagputulan. Dito naman nagmumula ang mga materyales para sa pagpaparami ng halaman. Sa greenhouse facility naman, naroon ang mga rooting at laboratory areas kung saan pinauugat at inaalagaan ang mga pinagputulan.
At bago tuluyang itanim sa kalikasan, dadaan muna ang mga ito sa hardening area kung saan sinasanay ang mga punla sa tunay na kondisyon ng kapaligiran. Sa tulong ng VMR Nursery, hindi lang natin pinararami ang mga punong nanganganib ng mawala. Pinangangalagaan din natin ang buhay ng mga hayop at ang balanse ng kalikasan. Nakikipagtulungan ang EDC sa mga tao sa komunidad, kasama na ang mga dating slash and burn farmers upang maging mga forest stewards. Sa ganitong paraan, nabibigyan sila ng sustainable na kabuhayan at nababawasan ang deforestation na isang malaking banta sa Visayan Hornbill. Yung grupo natin is Baslay Highland Agriculture Cooperative. We are the former destroyer of the forest na naging forest caretaker. So itong nakikita mo, sir, this is not a forested 60-65 years ago. This is a man-made forest talaga. So nandito tayo sa foothills ng dormant volcano, pangalawang mataas na bundok, itong Mount Talinis. So nandito tayo sa foothills po. At dati barren. Parang destroyed forest talaga dahil sa pangangaingin namin yung tawag na slash and burn. So, anong ginagawa ninyo ngayon dito? Tinaniman natin ng coffee in 1984 kasi yung farm areas namin nakakalat lang sa buong lugar. Pinagbawalan tayo na titira doon, magkaingin at talagang iniwanan namin. Kaya nga tinanong mo kanina, asan yung plantation? Wala tayong plantation. Kasi this is part of the agroforestry program ng EDC na ngayon. So may advocacy yung project na kailangang ibalik natin itong bundok na sumigla, ibalik natin ang mundo na mayroong wildlife, ibalik natin ang bundok na maraming tubig, yung matabang lupa at saka empowered na communities. Anong ginagawa ng kooperatiba? Ngayon napoproduce tayo ng coffee, kinuha natin yung buong value chain. Parang ang concept doon, seed to cup. Kami yung nagtanim, tayo nung nag-harvest, nag-process, at tayo yung nagbinta, may sarili tayong coffee shop. Bukod dito, ang EDC ay aktibong nakikibahagi sa mga proyektong pangkomunidad sa paligid ng mga pasilidad. Sa pagkadak ng aming biodiversity monitoring, nagpa-partner po kami with the local communities as our guide. Dahil po dito, nalalaman nila kung ano-ano yung mga species na nakikita sa kanilang lugar at kung ano ang importansya nito, as well as nagkakaroon po sila ng dagdag kita sa pagiging guide nila. And also, meron po kaming tinatawag na Task Force Bantay Kabtangan. Sila po ay mga local patrollers na nag-o-augment sa manpower ng EDC sa forest protection. Marami pong naitulong ang EDC sa komunidad namin dito po sa Barangay Malaonay po. Tulad na lang po ng, yung barangay namin po ay naka-purchase po ng rescue vehicle po. Ginagamit po ito pag may mga emergency po para madala po sa hospital. Pagbili po ng solar lights, para po paggabi, maliwanag na siya ng dahil sa solar lights. Meron din po kaming projects ng road concreting po. Dahil po dito, naging mabilis po yung pagdala ng mga produkto from here going to the city po. Kasi marami pong mga products from our farmers po. Then meron din po kaming improvement po ng water supply ng dahil po sa pagtulungan ng komunidad namin at saka ng EDC po. Dati po nagkaroon po ng malakas na ulan, kaya nagka-landslide po dito na area. So ito pong nakikita niyong parang barrier po ng landslide. Isa din po to sa project ng EDC. Ang laking tulong at laking ginhawa na po dito sa amin para at least man lang safe kami pag malakas ulit ang ulan na hindi na kami kabado dahil may protection na po para sa landslide. Ang climate change, deforestation, habitat destruction at poaching ay ilan lamang sa mga banta sa ating mga hayop at halaman. Kung hindi natin ito mapipigilan, tayong mga tao rin ang direktang maapektuhan. Ang pagkawala at pagkasira ng kalikasan ay may malalim at magkakaugnay na epekto sa ating buhay, mula sa kalusugan, kabuhayan, hanggang sa seguridad sa pagkain. Kaya naman ang mga conservation breeding programs, pagbuo ng protected areas at mga reforestation projects ng iba't ibang organisasyon sa buong bansa ay may malaking ambag sa pagpapanatili ng balanseng ugnayan ng tao at kalikasan. Ngunit higit sa lahat, nagsisimula ang tunay na pangangalaga sa bawat isa sa atin sa pagmulat ng kamalayan, pagrespeto sa batas at pagkilos para sa kapaligiran. Ako si Edric Calma at ito ang WOW sa Isla ng Negros.